Kilala siya dahil sa kanyang kagitingan sa pamumuno sa Maguindanao. Pinag-isa niya ang mga angkang Muslim sa Cotabato, Lanao, at Basilan. Naging sultan siya sa loob ng 50 taon at pinamunuan niya ang pakikidigma sa mga Kastila simula 1634 at nagsilbing inspirasyon siya sa mga Maranao na tutulan ang paggawa ng mga Kastila ng kuta malapit sa lawa ng Lanao. Siya ay walang iba kundi si Sultan Kudarat, pero sino nga ba si Sultan Kudarat? Si Sultan Mohammed Dipatuan, o Dipatuan, Kudarat o mas kilala sa tawag na Sultan Kudarat ay ang ikapitong sultan ng Maguindanao mula 1619 hanggang 1671 at ipinahayag na isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos. Si Mohammed Kudarat o Sultan Kudarat ay isinilang bandang 1580 malapit sa kasalukuyang lugar ng bayan ng Malabang sa Lanao del Sur. Ang kanyang mga magulang ay sina Raha Buisan na Sultanato ng Maguindanao at Imbag na Prinsesa ng Jolo. Siya rin ay direktang apo ni Sheriff Kabungsuan. Nang mamatay ang kanyang ama na si Sultan Buisan ng Maguindanao noong 1602, siya ang pumalit bilang Sultan ng Maguindanao. Noong 1619, ganap siyang nanungkulan bilang ikapitong Sultan ng Maguindanao at tinanggap ang pangalang Sultan Mohammed Dipatuan Kudarat. Ang Kudarat, o Kudarat, sa wikang Arabe ay nangangahulugan ng kapangyarihan, samantalang ang Dipatuan, o Dipatuan, ay Panginoon. Sa mga aklat na sinulat ng mga Kastila, siya ay kilala sa pangalang Kakhil Kor Alat at napabantog bilang isang magiting, matalino, at matapang na mandirigma. Siya ay kinikilala ng mga Kastila bilang tunay na pinuno ng mga Muslim sa Maguindanao. Nang siya ay maging sultan ng Maguindanao noong 1619, mabilis niyang nasakop ang mga datos ng buhayan. At sa huli ay ginawa niya ang kanyang sarili na Panginoon ng lugar ng Pulanggi. Noong 1625 hanggang 1626, sinakop niya ang lugar ng Sarangani, maliban sa Dapitan, Cagayan de Oro, at Caraga. Kinontrol niya ang mga teritoryo mula Siocon hanggang Tagalog Bay, na ngayon ay ang Davao Gulf, at ginawa ang Misamis at Bukidnon na kanyang mga tributaryo. Bandang 1632, nagbuo siya ng alyansa sa mga tao sa Sulu sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isa sa kanyang mga anak na lalaki sa anak na babae ng Raha ng Sulu. Sa unyong ito, binuo niya ang isang karaniwang harapan ng mga Muslim laban sa mga Espanyol. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang kaharian, napagtanto niya na ang pagtatayo ng kuta sa Zamboanga noong 1635 ay magiging isang hadlang sa kanyang ganap na pamamahala. Noong 1636, nagpadala siya ng isang malakas na flotilla sa Visayas, na sinunog ang mga bahay sa baybayin, ninakaw ang mga nayon at pinatay o dinakip ang mga naninirahan bilang mga bihag, sa isang estratehikong galaw upang maiwasan ang malawakang pananakop sa Mindanao ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol, na napagtanto ang lakas ng kanyang puwersa ay nagpasya na dapat siyang mapigilan sa kahit na anong paraan. Noong 1637, sinakop ni Kapitan General Sebastian Hurtado de Quenquera ang Lamitan, ang kabisera ni Kudarat. Sa labanang iyon, tuluyang nasakop ng mga Espanyol ang Lamitan, at siya ay nasugatan sa isang bisig. Dahil nararamdaman niyang siya'y matatalo sa labanang iyon, ipinasya niyang umurong patungong Ilihan pagkaraang mabigo na matagpuan ang kanyang mag-ina. Sa kabilang dako, minabuti pang mamatay ng kanyang may bahay kaysa maging bihag ng mga Kastila, kaya nga siya, kasama ang anak na kanyang nasa dibdib, ay tumalon mula sa bangin. Sa kabutihang palad, ang kanyang tapis ay sumabit sa isang puno at sila ay nakaligtas sa isang tiyak na kamatayan. Matapos magpagaling sa natamong sugat sa bisig, pansamantala siyang nagtayo ng tahanan sa Sabanilla, isang pamayanan sa timog ng Lamitan. Doon, muli niyang inorganisa ang kanyang hukbo. Noong 1638, ipinasya ng mga Kastila, sa pangunguna ni Kapitan General Sebastian Hurtado de Quenquera, na makipagkasundo sa kanya, ngunit,
hindi siya nakipagkasundo sa kanila. Noong 1639, walang kahirap-hirap na nasakop ni Major Pedro del Rio ang bayan ng Sabanilla. Noong 1645, ipinasya muli ng mga Kastila, sa pangunguna ni Gobernador General Diego Fajardo, na muling makipagkasundo sa kanya. Sa ganitong paraan ay ipinahiwatig ng mga Kastila ang kanilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at sa pamumuno niya hindi lamang sa Maguindanao, kundi mula sa nasasakupan ng Ilog Sibugay sa Zamboanga, hanggang sa Loctagalok, ngayoy gulpo ng Davao, gayon din ng Bukidnon at ilang bahagi ng Cagayan de Oro. Ang sakop niyang ito ay siyang pinakamalaki na hawak ng isang Pilipino bago naging republika ang buong kapuluan sa kasalukuyang panahon. Matindi ang kanyang pagkamuhi sa mga Kastilang nagnanais sumakop sa kanyang kaharian, hindi niya pinahalagahan ang kanilang mga kasunduan. Noong 1655, siya ay muling nakidigma, tinipon niya ang kanyang mga nasasakupan, gayon din yaong mga nasa karatig ng kanyang kadatuhan at sultanato, at hinikayat ang mga ito na makidigma sa mga Kastila. Hiningan din niya ng tulong ang kanyang mga kaibigan sa ibayong dagat na nakiisa sa kanyang damdamin tulad ng pinuno ng Ternate at ng Macassar. Noong 1663, ang pakikipaglaban ng mga Muslim sa mga Kastila ay natigil ng lisanin ng mga Kastila ang pulo ng Mindanao. Sinasabing ang mga Kastila ay pinagbantaan ng Taiwan na siyang nagpabago sa kanilang balak na sakupin ang Mindanao at Sulu. Siya ay namatay sa gulang na 70 taon noong 1671. Bilang pagkilala sa kanyang magiting na pakikipaglaban sa mga Kastila upang huwag masakop ang kanyang bayan, noong Enero taong 1975, siya ay ipinahayag ng Pangulong Ferdinand E. Marcos bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. Kasabay nito, nagpalabas ang Koanihan ng Koreo ng mga selyong pang-alaala at tig 15 sentimos na selyo sa Koreo. Isinunod sa kanyang pangalan ng Pangulong Marcos ang isa sa mga pandekurasyong titulo, ang Order of Kudarat. Isang lalawigan at isang bayan naman sa Maguindanao ang ipinangalan sa kanya. Sa Makati, isang bantayog ng sultan ang ipinatayo bilang alaala ng kanyang kagitingan at kabayanihan. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.